Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? At isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong kwento dito sa ating channel na tiyak na susubaybayan at mamahalin ninyo. Sabi nila, may mga pagkakataong sadyang itinakda ng tadhana, mga tagpong hindi mo inaasahan na siyang babago sa takbo ng iyong buong buhay. Ngunit paano kung ang inakala mong anghel na sugo ng langit ay isa palang demonyong may pino at matamis na ngiti? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Alonsina sa unang kabanata. Anghel sa gitna ng basag na pinggan. Basag. Ang matinis na tunog ng nabasag na pinggan ang pumunit sa maingay na kapaligiran ng kusina ni Inay. Ano? Hindi mo ako kilala? Umalingaw-ngaw ang lasing na boses ng isang costumer, isang makapangyarihang negosyante na laging naghahasik ng lagim sa kanilang karinderya. Nanginginig ang mga kamay ni Alonsina, sinapagsibol habang pinupulot ang mga bubog sa sahig. Nanginginig hindi lang sa takot, kundi sa galit at pagod na rin. Sa bawat piraso ng basag na pinggan, nakikita niya ang pag-asa niyang unti-unting nadudurog. Ito na naman, isang gabi na naman ng pagtitiis. "Pipasensya na po, sir," halos pabulong niyang sabi. Iniiwasan ang nanlilisik na mga mata ng lalaki. "Anong pasensya? Alam mo ba kung magkano ang nawala sa akin ngayong araw? Tapos dadagdagan mo pa ng kamalasan mo?" Sigaw nito. Humakbang ito palapit at akmang hahablutin ang braso ni Sina. Napapikit si Sina, hinahanda ang sarili sa masasakit na salita o sa isang sampal. "Para sa gamot ni Inay, para sa pag-aaral ng mga kapatid ko, kaya ko to." Paulit-ulit niyang dasal sa kanyang isip. Ngunit walang kamay na dumapos sa kanya. "Bitawan mo siya." Isang boses ang pumagitna. Kalmado, malalim, ngunit may bigat at awtoridad. Napamulat si Sina. Nakatayo sa pagitan nila ng lasing na costumer, ang isang lalaking hindi niya pa nakikita kailanman. Matangkad ito, nakasuot ng mamahaling itim na suit na tila hindi nababagay sa hamak nilang karinderya. Malinis ang gupit ng buhok nito at ang mga matay tila kayang tumagos sa iyong kaluluwa. "At sino ka namang pakialamero ka?" Hamon ng lasing. Hindi sumagot ang estranghero. Tinitigan niya lang ang kamay ng lasing na nakaamba pa rin sa hangin. Tila may kung anong kapangyarihan sa titig na yon, dahil dahan-dahang ibinaba ng negosyante ang kanyang kamay. "Umalis ka na bago pa kita tawagan ng pulis," mahinahong sabi ng estranghero. Bumulong ng mga mura ang lasing na costumer, ngunit mabilis itong tumalikod at padabog na lumabas ng pinto. Naiwan ang katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Sina at sa kanyang tagapagligtas. "Okay ka lang, miss?" tanong ng lalaki. Ang boses niya ngayon ay puno na ng pag-aalala. Dahan-dahang tumango si Sina, hindi makapagsalita. Napatingin siya sa sahig at nagmamadaling pinulot ang mga natitirang bubog. "Oo po, sir." "Salamat po. Pasensya na po sa gulo." "Hayaan mo na yan," sabi ng lalaki. Lumuhod ito para tulungan siya. Sa pag-abot niya sa isang malaking piraso ng pinggan, hindi sinasadyang nasagi ng kamay niya ang kamay ni Sina. Ang matulis na dulo ng bubog ay humiwa sa palad ng dalaga. "Aray!" mahinang daing ni Sina. Isang patak ng dugo ang pumatak sa sahig. Mabilis pa sa 4:00 ang reaksyon ng lalaki. Kinuha niya ang kamay ni Sina at tiningnan ang sugat. "Diyos ko," sabi nito. Ang muka ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. "Kailangan nating dalhin yan sa ospital." "Nako sir, wag na po. Maliit na sugat lang po ito. Gamutin ko na lang po sa loob." Tanggi ni Sina, nahihiya. Ngunit hindi siya pinakinggan ng lalaki. Itinayo siya nito ng may pag-iingat. "Hindi. Tungkulin kong siguraduhin na maayos ka. Ako ang dahilan kung bakit ka nasugatan." Kinuha nito ang wallet at nag-iwan ng ilang libong piso sa counter. Para sa lahat ng abala. At bago pa makatanggi si Sina, dinala na siya nito palabas at isinakay sa isang makintab at itim na kotse na amoy mamahaling pabango.
Sa ospital, hindi siya iniwan ng lalaki. Siya ang nagbayad ng lahat. Siya ang kumausap sa doktor. Habang tinatahi ang kanyang maliit na sugat, nanatili itong nakatayo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Pagkatapos, habang binibigyan siya ng nurse ng anti-tetanus shot, naupo ito sa tabi niya. Ako nga pala si Ravio Aliguyon, pagpapakilala nito. Alonsina po. Sina na lang. Sagot niya, hindi makatingin ng diretsyo. Isang napakagandang pangalan, sabi ni Ravio. Tiningnan nito ang kamay ni Sina na may benda na. Sayang ang ganito kagandang mga kamay kung masasaktan lang sa ganitong trabaho. Nag-init ang pisngi ni Sina sa papuri. Ngayon lang may nagsabi sa kanya ng ganoon. Para sa kanya, ang mga kamay niya ay simbolo ng pagod at hirap. Kalyo dito, mga peklat doon. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi ni Ravio, tila isang obra maestra ang mga ito. Iginiit ni Ravio na ihatid siya pa uwi. Wala nang nagawa si Sina kundi pumayag. Sa buong biyahe, tinanong siya ni Ravio tungkol sa kanyang buhay, pamilya at mga pangarap. Gumaan ang loob ni Sina. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa piling nito. Ngunit ang pakiramdam na yon ay biglang naglaho nang huminto ang sasakyan sa tapat ng eskinita kung saan siya nakatira. Ang marangyang kotse ni Ravio ay tila isang alien sa gitna ng mga nagtumbukang barong-barong. Dito ka, nakatira? Tanong ni Ravio. Hindi maitago ang gulat sa boses. Tumango si Sina, biglang nahiya sa kanyang kalagayan. Ang kumpiyansa niya kanina ay parang bulang naglaho. Isa lang siyang hamak na serbidora at ito ay isang anghel na nagmula sa ibang mundo. Sige po, sir. Maraming salamat po ulit sa lahat, sabi ni Sina at akmang bubuksan ang pinto. Ngunit pinigilan siya ni Ravio. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Huwag mo akong tawaging sir. Tumingin si Sina sa kanya. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, ang mga mata ni Ravio ay may kakaibang kislap, isang halo ng awa at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang matinding pagnanasa. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang pagkatao. Ang isang hiyas na tulad mo, sabi ni Ravio sa mababang boses, ay hindi nararapat sa lugar na ito. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Babalikan kita, Alonsina. Ang mga salitang yon ni Ravio, babalikan kita, Alonsina, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Sina sa sumunod na mga araw. Tila isang pangakong mahirap paniwalaan, isang panaginip na siguradong maglalaho pagsikat ng araw. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagod na puso, isang maliit na bahagi ang umasa. Isang maliit na bahagi ang nanalangin na sana totoo ang lahat. At tinupad ni Ravio ang kanyang salita. Makalipas ang 3 araw, isang itim na kotse, ang mismong kotseng naghatid sa kanya mula sa ospital, ang huminto sa tapat ng kusina ni Inay. Bumaba si Ravio, nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks, ngunit ang dating ng kanyang tindig ay hindi pa rin maikakaila. Sa oras na yon, walang lasing na costumer, walang gulo. May dala siyang isang malaking basket ng mga prutas para sa ina ni Sina at isang maliit na kahon para sa kanya. Sa loob ng kahon ay isang mamahaling healing salve para sa kanyang sugat. Hindi lang yon. Kinausap niya ang amo ni Sina. Bago pa malaman ni Sina kung ano ang nangyayari, inilapag na ng kanyang amo ang huling sahod niya sa counter at sinabing, "Salamat sa serbisyo mo, Sina, pero bayad na ang lahat ng utang ng pamilya mo sa akin." Napatulala si Sina. "Pipo, anong utang?" "Lahat," sabi ni Ravio mula sa kanyang likuran. "Ang utang ninyo sa may-ari ng tinitirhan ninyo. Ang mga pautang na kinuha ng nanay mo para sa gamot niya. Bayad na lahat." Parang nabingi si Sina. Ang bigat na pasan-pasan niya sa loob ng maraming taon. Ang bigat na nagpapatanda sa kanyang itsura at nagpapagpagod sa kanyang kaluluwa, biglang nawala. Napaluha siya.
hindi makapaniwala. Bakit po? Bakit niyo to ginagawa? Tanong niya kay Ravio. Ang mga luhay tuloy-tuloy sa pagpatak. Ngumiti si Ravio. Isang nangiting tila kayang magpaamo ng kahit sinong mabangis na hayop. Dahil nakita ko ang sarili ko sa iyo, Sina. Nakita ko ang isang taong lumalaban ng patas sa kabila ng hirap ng buhay at gusto kong maging bahagi ng pag-ahon mo. At iyon ang simula ng lahat. Mula sa araw na yon, ang buhay ni Sina ay nagbago na parang isang fairy tale. Inialis siya ni Ravio mula sa masikip na eskinita at dinala sa isang lugar na sa panaginip niya lang nakikita. Isang penthouse unit sa pinakamataas na palapag ng isang gusaling tinatawag na ang Torre ng Ginto. Pagbukas pa lang ng pinto, napaawang ang bibig ni Sina mula sa sahig na gawa sa marmol hanggang sa mga bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame, kitang-kita ang buong syudad na kumikinang sa ilalim. Ang mga muebles ay moderno at elegante. Mayroon pa siyang sariling walk-in closet na puno ng mga damit, sapatos at bag na hindi niya kailanman naisip na maisusuot. Ito, para sa akin? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Para sa'yo lahat ito, Alonsina. Sagot ni Ravio. Niyakap siya mula sa likod at ipinatong ang baba sa kanyang balikat. Ito ang mundo kung saan ka nararapat. Sa mga sumunod na linggo, nabuhay si Sina sa isang panaginip. Araw-araw, may mga bagong sorpresa si Ravio. Dinadala siya nito sa mga mamahaling restaurant, binibilhan ng mga alahas, at ipinakikilala sa mga kaibigan nitong mayayaman bilang kanyang inspirasyon. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke na malapit sa tore, nakaramdam si Sina ng matinding kaligayahan. Tinawagan niya ang kanyang ina. Nay, kumusta po kayo? Naiinom niyo po ba yung mga gamot na pinadala ko? Oo. Anak, sobra-sobra pa nga. Sina, anak, salamat sa Diyos at ibinigay niya sa iyo si Ravio. Napakabuti niyang tao. Huwag mo siyang sasaktan, ha? Sabi ng ina niya. Umiiyak sa tuwa. Pagkababa ng telepono, niyakap ni Sina si Ravio. Salamat, Ravio. Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang makita kang masaya, sapat na sa akin yun. Sagot ni Ravio, hinaplos ang kanyang buhok. Habang nakayakap siya kay Ravio, isang anino ang dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Isang batang lalaki, payat, madungis, at nakasuot ng punit-punit na damit. Nakatayo ito sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng akasya at nakatitig sa kanila. Ang mga mata nito ay malalim at tila may lungkot. Walang kasing inosente ng isang bata. Sino yon? Tanong ni Ravio. Napansin din ng bata. Hindi ko po alam, sagot ni Sina. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit naramdaman ni Sina na sumusunod ang mga mata ng bata. Kinabukasan, habang pauwi si Sina galing sa pamimili, nakita niya ulit ito sa lobi ng Ang Torre ng Ginto. Pilit na pinapaalis ng security guard. Naawa si Sina. Nilapitan niya ito at binigyan ng tinapay na dala niya. Bata, para sa'yo. Kinuha ng bata ang tinapay, ngunit hindi ito kinain. Tinitigan niya lang si Sina mula sa kanyang bagong ayos na buhok hanggang sa kanyang suot na mamahaling bestida. Ikaw yung bago niya, no? Tanong ng bata. Ang boses nito ay mahina, ngunit malinaw. Napakunot ang noo ni Sina. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot ang bata. Sa halip, lumapit ito at bumulong. Ang hininga nito ay amoy lansangan, ngunit ang mga salita nito ay tila punyal na tumusok sa kanyang kaligayahan. Mag-ingat ka sa mga kumikinang, ate, lalo na sa kamay niya. Bago pa makapagtanong si Sina, mabilis na tumakbo palayo ang bata. Nawala sa karamihan ng tao. Naiwan si Sina na tulala. Hawak ang kanyang mga pinamili. Ang mga salita ng bata, si Ulap, ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib.
Itinuring niya iyong inggit lang ng isang batang lansangan. Ano ba naman ang alam ng isang paslit? Gabi na nang dumating si Ravio. May dala siyang isang mahabang kahon. Pagbukas ni Sina, isang napakagandang pulang bestida ang laman nito. Para sa engagement party ng isang kaibigan ko bukas, sabi ni Ravio. Gusto kong ikaw ang pinakamagandang babae roon. Ngunit bago pa man makasagot si Sina, napansin ni Ravio ang kanyang pananahimik. May problema ba, mahal? Wala. Wala naman. Pagsisinungaling ni Sina, ngunit hindi niya mapigilang hindi itanong. Ravio, meron lang akong gustong itanong. Bakit ako? Sa dami ng babae sa mundo, bakit ako ang pinili mo? Ngumiti si Ravio. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang mukha. Dahil ikaw ay puro. Walang bahid ng kasamaan ng mundo at gusto kong protektahan ang kapuruhan na yan. Pagkatapos, inihayag ni Ravio ang isang balita na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Sina. Nag-usap na kami ng manager mo sa kusina ni Inay kanina. Sinabi ko sa kanya na hindi ka na babalik. Ano? Gulat na tanong ni Sina. Hinawakan ni Ravio ang kanyang mga kamay. Ang nangiti sa labi nito ay hindi nagbago. Ngunit ang mga mata nito'y tila nag-iba. Mas naging determinado, mas posesibo. Ang boses nito'y malambing pa rin, ngunit may pinalidad na hindi maaring tutulan. Hindi mo na kailangang magtrabaho pa, Alonsina. Ang tanging trabaho mo na lang ngayon ay ang maging maganda para sa akin. Ang sinabi ni Ravio ay hindi isang mungkahi, kundi isang utos na binalot sa matamis na mga salita. Mula ng gabing iyon, naramdaman ni Sina ang dahan-dahang paghigpit ng hawla sa kanyang paligid. Isang hawlang gawa sa purong ginto, ngunit hawla pa rin. Ang tore ng ginto ay naging kanyang buong mundo. Sa una, masarap sa pakiramdam. Hindi na niya kailangang gumising ng maaga. Hindi na kailangang harapin ang pagod at puyat. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, ang luho ay nagsimulang maging pagkainip. Ang 4 na sulok ng penthouse ay naging kanyang bilangguan. Saan ka pupunta? Tanong ni Ravio isang umaga nang makita siyang nagbibihis. Makikipagkita lang sana ako kay Clara. Yung dati kong katrabaho, magkakape lang kami. Sagot ni Sina, medyo nag-aalangan. Nawala ang nangiti sa mukha ni Ravio. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang mga balikat. Para saan pa? Ano ang maibibigay sa iyo ng isang serbidora na hindi ko kayang ibigay? Kung gusto mo ng kape, ipagtitimpla kita. Kung gusto mo ng kausap, nandito ako. Gusto ko lang sanang makipagkwentuhan, Ravio. Namiss ko na rin siya. Katwiran ni Sina. Hindi na kailangan, mariing sabi ni Ravio. Ang mga taong yon ay parte na ng nakaraan mo. Ang nakaraan na iniligtas kita. Ang pakikipag-usap sa kanila ay magpapaalala lang sa'yo ng dati mong buhay. Ayokong mangyari yon. May kinuha itong credit card sa kanyang wallet at iniabot kay Sina. Bumili ka na lang ng kahit anong gusto mo online. Mas ligtas pa. Walang nagawa si Sina kundi tumango. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang ang kanyang cellphone ay madalas nang hinihiram ni Ravio. Minsan, nakikita niyang binabasa nito ang mga text message niya. Kapag tinatanong niya, ang laging sagot ay, "Gusto ko lang siguraduhin na walang nanggugulo sa'yo, mahal." Pati ang pagtawag sa kanyang pamilya ay naging limitado. Kailangan niyang magpaalam muna. Kailangang naka-loudspeaker para marinig ni Ravio ang usapan. Ang katwiran nito, gusto ko lang marinig ang boses ng magiging biyenan ko. Isang gabi, ipinakita sa kanya ni Ravio ang isang bahagi ng penthouse na hindi pa niya napapasok, ang personal nitong art studio. Ito ang mundo ko, Alonsina, sabi nito. Puno ng pagmamalaki. Namangha si Sina. Ang studio ay malawak at puno ng mga eskultura. May mga gawa sa putik, sa kahoy at sa metal. Ngunit sa isang sulok, may isang pinto na gawa sa bakal at may digital na kandado.
Ano ang mayroon dyan? Tanong ni Sina. Ah, yan ang pribado kong silid, sabi ni Ravio, bahagyang sumeryoso ang muka. Diyan ko ginagawa ang mga pinakamahalaga kong obra. Kailangan ko ng absolutong katahimikan at konsentrasyon kapag nandoon ako. Kaya, isang pakiusap lang, Sina. Wag na wag kang papasok dyan nang wala ako. Okay? May kung anong lamig sa tono ni Ravio na nagpatayo ng balahibo ni Sina. Tumango na lang siya. Kinabukasan, habang nag-iisa sa penthouse, sinubukan niyang labanan ang pagkainip. Naglinis siya, nagluto, nanood ng TV, ngunit ang isip niya ay laging bumabalik sa batang si Ulap at sa mga salita nito. Mag-ingat ka sa mga kumikinang. Huwag kang papayag na gawin kanyang estatwa. Isang estatwa. Bigla siyang napatingin sa direksyon ng studio ni Ravio. Ano ang ibig sabihin ng bata? Dahil hindi na mapakali, bumaba siya ng gusali. Naglakad-lakad siya sa parke sa pag-asang makikita niya ulit ang bata. At hindi siya nabigo. Nakita niya si Ulap na nakaupo sa isang bench. Nag-iisa. Nilapitan niya ito. Ulap, di ba? Nag-angat ng tingin ng bata. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Kilala mo ako? Ako yung binigyan mo ng babala, sabi ni Sina. Naupo siya sa tabi nito. Gusto kong malaman, bakit mo sinabi yung mga yon? At sino si Halya? Nang marinig ang pangalan, biglang napuno ng luha ang mga mata ni Ulap. Si Ate Halya, kapatid ko po. Nasaan siya ngayon? Umiling ang bata at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nawawala po. Mahigit 1 taon na. Maganda si Ate Sina. Magaling siyang kumanta. Sumasali siya sa mga amateur singing contest. Yun po ang pangarap niya. Anong nangyari? Isang gabi, pagkatapos ng isang contest, may lumapit sa kanyang mayaman na lalaki. Sinabi niya na tutulungan niya si Ate na maging sikat na singer. Kukunin daw siyang modelo para sa isang art project. Ang saya-saya ni Ate noon. Huminto si Ulap at huminga ng malalim. Ang lalaking yon. Siya po yung kasama ninyo, si Mr. Ravio. Nanigas si Sina sa kanyang kinauupuan. Huli siyang nakita kasama ng lalaking yan. Pagpapatuloy ni Ulap, nanginginig na ang boses. Pagkatapos noon, hindi na po namin siya nakita. Nagpunta kami sa pulis, pero sabi nila, baka sumama lang daw sa lalaki si Ate. Walang nakikinig sa amin dahil mahirap lang kami. Tumingin si Ulap nang diretso sa mga mata ni Sina. Ate, yung huling sinabi niya sa akin bago siya umalis, gagawin daw akong obra maestra ng isang artist. Isang estatwa na immortal. Akala ko po biro lang, pero ngayon, natatakot ako para sa'yo. Huwag kang papayag na gawin kanyang estatwa. Pag-uulit ng bata, ang mga salita'y tila isang sumpa. Bumalik si Sina sa penthouse na tuliro ang isip. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang mabuo at ang nabubuong larawan ay nakapangingilabot. Ang pagiging kontrolado ni Ravio, ang pag-aalaga nito sa kanyang kapuruhan, ang pagkahumaling nito sa sining at paglikha ng mga estatwa. Pagdating ni Ravio ng gabing iyon, sinalubong siya nito ng isang halik. Ngunit para kay Sina, ang mga labi nito ay biglang naging malamig. May inabot itong isang maliit na kahon sa kanya. Para sa'yo, mahal. Binuksan niya ito. Isang napakagandang kwintas na may diamanteng palawit. Isinuot ito ni Ravio sa kanyang leeg. Habang isinasara ang kawit sa kanyang batok, naramdaman ni Sina ang hininga nito sa kanyang tenga. Bagay na bagay sa'yo, bulong ni Ravio. Dahan-dahan nitong hinigpitan ng kwintas, hindi sapat para sakalin siya, ngunit sapat para maramdaman niya ang bigat at ang lamig nito sa kanyang balat. Para kang isang obra maestra na nabuhay. Napalunok si Sina. Ang takot ay gumapang sa kanyang buong katawan.
Habang natutulog si Ravio ng gabing iyon, hindi mapakali si Sina. Dahan-dahan siyang bumangon. Kailangan niya ng patunay. Kailangan niyang malaman kung nagsasabi ng totoo si Ulap. Pumunta siya sa sala kung saan iniwan ni Ravio ang kanyang suit jacket. Nanginginig ang mga kamay, kinapa niya ang mga bulsa. Sa loob ng wallet nito, sa likod ng mga credit card, may isang maliit na nakatagong compartment. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang luma at lukot na 1-by-1 picture. Isang larawan ng isang dalagang may matamis ng ngiti at nag-uumapaw na pangarap sa mga mata. Binaliktad ni Sina ang litrato. Sa likod, nakasulat sa maliit na letra ang isang pangalan, Halia. Ang maliit na litrato sa kamay ni Sina ay tila may bigat ng 1,000 bato. Si Halia, totoo ngang nagkakilala sila ni Ravio. Ang nangiti sa larawan ni Halia ay puno ng buhay at pag-asa. Isang nangiting na ngayon ay multo na lamang na nagpaparamdam sa toring ito. Binalik ni Sina ang litrato sa wallet ng may panginginig at maingat na ibinalik ang wallet sa bulsa ng suit jacket. Bumalik siya sa kama, ngunit hindi na nakatulog. Nakahiga siya sa tabi ng isang halimaw at bawat paghinga nito ay parang isang babala. Ang bawat paggalaw nito sa pagkakatulog ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Kinabukasan, hinintay ni Sina ang tamang pagkakataon. Habang nag-aalmusal sila, sinubukan niyang maging kalmado. Ang kanyang boses ay dapat na hindi nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi dapat magpakita ng takot. Ravio, panimula niya, inilapag ang kanyang tasa ng kape. May nakita ako sa wallet mo kagabi. Nag-angat ng tingin si Ravio mula sa binabasang dyaryo. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng gulat. Talaga? Ano yon? Isang litrato, sabi ni Sina. Isang babae. Halia ang pangalan. Isang saglit na katahimikan ng namayani. Tinitigan siya ni Ravio. Tila sinusukat ang kanyang reaksyon. Inaasahan ni Sina na magagalit ito, na itatanggi nito. Ngunit sa halip, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ibinaba nito ang dyaryo. "Ah, si Halia," sabi nito sa malumanay na boses. "Nagtataka nga ako kung kailan mo siya mapapansin." Nagulat si Sina sa kanyang reaksyon. "Kilala mo siya?" Tumango si Ravio. Sumandal ito sa upuan at nagsimulang magkwento. Si Halia ay isang napakagaling na mga awit. Nakita ko siya sa isang maliit na bar. Kumakanta na puno ng pangarap. Nakita ko sa kanya ang isang pambihirang talento na kailangang tulungan. Ang kwento ni Ravio ay perpektong tumutugma sa sinabi ni Ulap at iyon ang mas lalong nakapagpakaba sa kanya. Naging patron niya ako. Pagpapatuloy ni Ravio, sinubukan kong tulungan siya, bigyan siya ng mga oportunidad. Itinuring ko siyang parang isang nakababatang kapatid. Huminto ito at bumuntong hininga. Tila may malalim na pinaghuhugutan. Ngunit ang kabataan ay mapusok, alunsina. Masyado siyang nagpadala sa tukso. May nakilala siyang lalaki, isang musikero na walang direksyon sa buhay. Ipinagpalit niya ang kanyang mga pangarap para sa isang panandaliang pag-ibig. Isang araw, nagpaalam siyang sasama na sa lalaking yon. Iniwan niya ang lahat. Tumingin si Ravio kay Sina. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Isang pekeng sinseridad. Masakit para sa akin. Isang nasayang na talento. Kaya itinago ko ang litratong yon bilang paalala sa isang pangarap na hindi natupad. Ang kwento ay perpekto, masyadong perpekto, walang butas. Kung ibang tao ang nakarinig, siguradong maniniwala. Ngunit nakita ni Sina ang mga mata ni Ulap. Narinig niya ang sakit sa boses nito at ang kanyang intuition ay sumisigaw. Nagsisinungaling siya. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Sina. Sinusubukan ang kanyang kapalaran. Nagkibit balikat si Ravio. Sino ang nakakaalam?
Marahil ay masaya na siya sa pinili niyang buhay. Ibinalik nito ang atensyon sa didyaryo, isang senyales na tapos na ang usapan. Ngunit para kay Sina, nagsisimula pa lang ang lahat. Ang paliwanag ni Ravio, sa halip na magpakalma sa kakanya, ay nagsilbing gasolina sa kanyang determinasyon. Malinaw na sa kanya ngayon. Hindi siya aalis sa toring ito hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Utang niya iyon kay Halia. Utang niya iyon sa sarili niya. Mula sa araw na iyon, naging mas mapagmasid si Sina. Nagpanggap siyang naniniwala sa kwento ni Ravio. Naging mas masunurin siya, mas malambing. Ginawa niya ang lahat para makuha muli ang tiwala nito, para isipin nito na siya pa rin ang inosenteng Alonsina na iniligtas nito. Ngunit sa loob-loob niya, isa na siyang espiya sa sarili niyang kulungan. Pinakikinggan niya ang bawat tawag sa telepono ni Ravio. Sinusuri niya ang bawat papel sa opisina nito. At higit sa lahat, pinagmamasdan niya ang bakal na pinto ng pribadong studio nito. Doon, sigurado siya, nandoon ang sagot. Napansin niya ang isang kakaibang amoy na paminsan-minsan ay nagmumula sa ilalim ng pinto. Na iyon, isang amoy ng kemikal, tila pinaghalong semento at isang matamis, artipisyal na pabango. Napansin din niya ang pagkahumaling ni Ravio sa pagpepreserba ng kagandahan. Madalas nitong sabihin sa kanya, sana ganito ka na lang lagi, sana hindi ka na magbago, hindi na tumanda. Isang gabi, habang nanonood sila ng pelikula, sinadya niyang matapunan ng wine ang damit ni Ravio. Naku ko, sorry mahal, sabi niya, nagpapanik. Ayos lang, sabi ni Ravio, kahit nabakas sa mukha nito ang inis. Hinubad nito ang damit at pumasok sa banyo para maligo. Ito na ang pagkakataon niya. Habang nasa banyo si Ravio, mabilis niyang kinuha ang pantalon nito na nakasabit sa upuan. Sa bulsa nito, naroon ang isang bugkos ng mga susi. Kinapa niya ang mga ito. Susi ng kotse, susi ng opisina, at isang maliit, modernong susi na walang marka. Ang susi sa studio. Ngunit hindi niya pwedeng kunin. Mapapansin nito. Kaya ginawa niya ang isang bagay na mapanganib. Kumuha siya ng isang bar ng sabon sa kusina at maingat na idiniin ang susi sa malambot na ibabaw nito. Lumilikha ng isang perpektong molde. Kinabukasan, habang nasa isang meeting si Ravio, nagdahilan si Sina na masama ang kanyang pakiramdam. Ginamit niya ang pagkakataong iyon. Pumunta siya sa isang malapit na hardware store. Ang unang beses na nakalabas siya ng mag-isa sa loob ng isang buwan. Gamit ang perang itinago niya, nagpagawa siya ng isang kopya ng susi gamit ang molde sa sabon. Ang paghawak sa kinopyang susi ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ito ang susi sa katotohanan. Ito rin marahil ang susi sa kanyang kamatayan. Kinagabihan, inanunsyo ni Ravio na may dadaluhan siyang isang art exhibit sa kabilang lungsod. Aabutin siya ng magdamag. Mag-isa ka lang dito ngayong gabi. Okay lang ba sa'yo? Tanong nito. Oo naman, sabi ni Sina. Pinipigilan ang pananabik sa kanyang boses. Mag-iingat ka. Hinalikan siya ni Ravio sa noo bago umalis. Ilak mo ang pinto. Huwag kang magpapapasok ng kahit sino. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto sa ibaba at ang tunog ng paalis na kotse, tumayo si Sina. Ang buong penthouse ay nasa kanya. Walang mga matang nakatingin. Walang Ravio na nagbabantay. Kinuha niya mula sa kanyang taguan ang kinopyang susi. Ang metal ay malamig sa kanyang nanginginig na palad. Dahan-dahan, siyang naglakad patungo sa studio. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong. Huminto siya sa tapat ng bakal na pinto. Ang pinto na nagtatago sa mga sikreto ni Ravio. Itinaas niya ang susi. Ang kamay niya ay nanginginig. Inisip niya si Ulap. Inisip niya si Halia. Inisip niya ang sarili niya. Isinaksak niya ang susi sa seradura. KRK click. Ang tunog ng pagbukas ng seradura
ay tila isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan ng penthouse. Nanigas si Sina sa kinatatayuan, kalahating umaasa na may alarmang tutunog, kalahating nagdarasal na sana'y wala. Walang nangyari. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na bakal na pinto. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya, kasama ang pamilyar na amoy ng chemical at artipisyal na pabango. Ngunit ngayon ay mas matindi, mas nakakasulasok. Pumasok siya sa loob. Ang silid ay hindi madilim. May mga nakatagong ilaw sa kisame na nagbibigay ng malambot at nakapangingilabot na liwanag. Ang sahig ay gawa sa pinakintab na itim na granite at ang mga dingding ay kulay abo. Ito ay parang isang gallery, isang musoleo. Sa gitna ng silid, nakatayo sa magkakahiwalay na pedestal na gawa sa marmol, ang koleksyon ni Rayo. Mga estatwa ng babae na may perpektong hubog, perpektong mukha at walang buhay na mga mata. Bawat isa ay tila isang diyosa na nagyelo sa panahon. Ang ilan ay nakatayo, ang ilan ay nakaupo, ang ilan ay nakahiga sa isang pose na puno ng sining at trahedya. Nilapitan ni Sina ang pinakamalapit na estatwa. Isang babaeng may mahabang buhok na tila tinatangay ng hangin. Hinawakan niya ito. Ang ibabaw ay makinis at malamig, ngunit ang material ay kakaiba. Hindi ito marmol, hindi rin plaster. Ito ay may butil-butil na tekstura sa ilalim ng makintab na patong na parang pinungbuhangin na isiniksik sa semento. Ang bawat estatwa ay may maliit na tansong plaque sa paanan ng pedestal nito. Binasa niya ang nasa paanan ng estatwang. Hinawakan niya, Amara. 2018, lumipat siya sa kasunod. Isang babaeng tila mananayaw, Darna. 2020, isa pa. Isang babaeng may hawak na libro, Liway. Paniwana. Mga pangalan, mga petsa, mga babaeng nawawala. Ang bawat isa ba sa kanila ay may kapatid na tulad ni Ulap na hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa kanilang pagbabalik. Isang lamesa sa sulok ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang mga blueprint, mga sketch at isang makapal na itim na kwaderno. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan ni Sina ang kwaderno. Ang laman nito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Bawat pahina ay nakatuon sa isang proyekto. May mga litrato ng mga babae, mga larawang kuha nang hindi nila alam habang naglalakad sa kalye, nagtatrabaho, tumatawa. Sa tabi ng mga litrato ay mga detalyadong sketch ng kanilang mga buto, ng kanilang postura, at sa ilalim, ang nakapangingilabot na bahagi, mga formula. Project, Amara, Material Composition, 7% Portland Cement, 15% High-Grade Polymer Resin, 10% Human Ash. Human Ash, abo ng tao. Binitiwan ni Sina ang kwaderno na para siyang napaso. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ng isang sigaw. Ang mga estatwa, ang mga magagandang, walang buhay na estatwa, ay mga libingan. Ang mga ito ay gawa sa abo ng mga babaeng ito. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat. Hindi na siya makahinga. Napasuka siya sa isang basurahan sa sulok. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip, ngunit ang katotohanan ay naroon mismo sa kanyang harapan. Malamig at hindi maikakaila. Pinilit niyang tumayo. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang tumakbo. Ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya. Sa pinakasentro ng gallery, sa ilalim ng isang espesyal na spotlight, nakatayo ang pinakabago at pinakamagandang estatwa sa lahat. Isang babaeng mang-aawit, ang bibig ay bahagyang nakaawang na para bang aawit. Ang isang kamay ay nakataas na tila inaabot ang isang bituin. Alam na niya kung sino ito bago pa man niya basahin ang plaque. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga paay tila may sariling isip.
Yumuko siya at binasa ang mga salitang nakaukit sa tanso. Halia. 2022. Naramdaman ni Sina ang pagtulo ng kanyang mga luha. Para kay Halia, para kay Ulap, para sa lahat ng mga babaeng ito na ang tanging kasalanan ay ang maging maganda sa paningin ng isang demonyo. At habang nakatayo siya roon, umiiyak sa paanan ng libingan ni Halia. Isang bagay pa ang napansin niya. Sa tabi ng estatwa ni Halia, may isa pang pedestal. Isang pedestal na walang laman. Wala pa itong estatwa, ngunit mayroon na itong tansong plake. Isang plakeng blanco pa, walang nakaukit na pangalan. Ngunit sa tabi nito, sa isang maliit na mesang pandisplay, nakalatag ang isang sketch. Isang perpektong sketch na ginawa ng isang dalubhasang kamay. Isang sketch ng isang babaeng may malumanay na mukha, mahabang buhok, at mga matang puno ng pag-asa. Isang sketch ng kanyang mukha. Siya. Siya ang susunod. Iyon na. Ang huling piraso ng katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Ang buong pagliligtas sa kanya, ang buhay na ibinigay sa kanya. Lahat ay isang paghahanda. Isa siyang tupa na pinataba bago katayin. Ang susunod na obra maestra, ang takot na naramdaman niya ay hindi na maipaliwanag. Ito ay isang primal na takot na umabot hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumalikod siya. Takbo. Kailangan niyang tumakbo ngayon na. Ngunit sa kanyang pagtalikod, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa bukana ng pinto ng studio, nakatayo si Ravio. Nakangiti ito. Ang parehong nangiti na ibinigay nito sa kanya noong una silang magkita, ngunit ngayon, ito ang pinakanakakatakot na bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Hawak nito sa isang kamay ang kanyang cellphone. Sa screen nito, bukas ang isang app na nagpapakita ng isang maliit na pulang tuldok na gumagalaw sa blueprint ng penthouse. Isang tracking device. Bumalik ka pala agad, hirap na sabi ni Sina. May nakalimutan lang akong papeles. Mahinahong sagot ni Ravio na para bang nahuli lang siya nitong kumukuha ng biskwit sa kusina. Pero mukhang mas magandang sorpresa ang nadatnan ko. Dahan-dahan itong humakbang papasok, isinara ang bakal na pinto sa klang. Ang tunog ng pagsara ng bakal na pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang pinal na hatol sa kapalaran ni Sina. Nakulong siya. Nakulong siya kasama ng isang halimaw at ng mga multo ng mga biktima nito. Ravio. Nagsimulang umatras si Sina. Bawat hakbang ay maingat. Bawat paghinga ay mababaw. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pedestal na para sa kanya, ang pedestal na walang laman. Huwag kang matakot, Alunsina, sabi ni Ravio. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, malambing, na mas lalong nakapagpadama sa kanya ng kilabot. Dahan-dahan itong naglakad palibot sa silid. Hinahaplos ang bawat estatwa na para bang mga alaga niya ang mga ito. Hindi ba't napakaganda nila? Mga mamostro ka, mamamatay tao. Sigaw ni Sina. Ang boses ay basag dahil sa takot at galit. Tumawa si Ravio, isang tawang walang kagalakan. Mostro, mamamatay tao? Hindi, Sina. Isa akong arartista. Isa akong tagapagligtas. Huminto ito sa tapat ng estatwa ni Halia. Tingnan mo si Halia. Puno ng pangarap, ngunit mahina. Kung hinayaan ko siya, marahil ay napunta lang siya sa isang lalaking sasaktan siya. O kaya'y laos na. At ang boses na minsan ay parang sa anghel ay magiging paos at puno ng pait. Ang kagandahan niya ay kukupas. Ang mundo ay malupit, Sina. Dudurugin nito ang lahat ng maganda at puro. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Sina. Ang mga mata nito'y nagliliyab sa isang baliw na paniniwala. Ang ginagawa ko ay isang akto ng pagmamahal. Pinipreserba ko sila. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Dito sa aking piling, sila ay maganda. Magpakailanman. Sila ang aking mga walang hanggang nobya.
Baliw ka. Baliw? Siguro. Pag-amin ni Ravio. Ngunit ang lahat ng dakilang artista ay may bahid ng kabaliwan. Lumakad ito palapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, ang mundo ni Sina ay lalong lumiliit. Alam mo ba, Sina, matagal na kitang pinagmamasdan. Bago pa man ang insidente sa karinderya, nakita ko sa iyo ang perpektong material. Isang kaluluwang hindi pa nadudungisan. Isang kagandahang natural at totoo. Ikaw ang aking magiging obra maestra. Inabot nito ang kamay para hawakan ang kanyang pisngi. Mabilis na umiwas si Sina. Ang pag-iwas na yon, ang tila pumunit sa kanyang huling hibla ng pagtitimpi. Ang ngiti sa mukha ni Ravio ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang madilim at nakakatakot na ekspresyon. Inaasahan kong mauunawaan mo, Alonsina. Inaasahan kong tatanggapin mo ang karangalang ito ng kusa. Ngunit mukhang kailangan nating daanin sa mahirap na paraan. Ang pagbabago ay biglaan at nakagigimbal. Ang Ravio na kalmado at sopistikado ay nawala. Ang kaharap niya ngayon ay isang hayop na handang manila. Sumugod ito. Sinubukan ni Sina na tumakbo, ngunit mas mabilis si Ravio. Nahawakan nito ang kanyang braso sa isang mahigpit na pagkakahawak na parang bakal. "Bitawan mo ako!" Sigaw niya nagpupumiglas. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Ravio. Hinihila siya palapit sa lamesa sa sulok. "Ginawa ko ng mas madali ang proseso. Sa paglipas ng mga taon, hindi ka makakaramdam ng sakit." Sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng kanyang mga sketch at kwaderno, naroon ito. Isang maliit na tray na may lamang hiringgilya na puno ng isang malinaw na likido. Nawala ang lahat ng lakas ni Sina. Ito na ba ang katapusan niya? Magiging isa na lang ba siyang malamig at walang buhay na estatwa? Isang palamuti sa museo ng isang baliw? Habang hinihila siya ni Ravio, ang kanyang isip ay naglakbay. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina, ng kanyang mga kapatid. Nakita niya ang malungkot na mga mata ni Ulap. Hindi. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob niya. Isang apoy na binuo ng galit at ng desperadong pagnanais na mabuhay. Hindi siya si Halia. Hindi siya si Amara. Siya si Alonsina Pagsibol at hindi siya susuko. Itinutok ni Ravio ang hiringgilya sa kanya. "Manahimik ka na. Aking obra maestra," bulong nito. Sa huling sandali ng desperasyon, ginawa ni Sina ang isang bagay na hindi inaasahan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas para kagatin ng buong diin ang kamay ni Ravio na nakahawak sa kanya. "Arg!" sigaw ni Ravio sa sakit. At sa isang saglit na yon, lumuwag ang kanyang pagkakahawak. Iyon lang ang kailangan ni Sina. Itinulak niya si Ravio palayo at tumakbo, ngunit saan siya tatakbo? Ang pinto ay nakakandado. Nakita niya ang mga mabibigat na kagamitan sa pag-eskultura sa isang sulok. Mga martilyo, mga pait, mga bakal. Kumuha siya ng isang maliit na maso. Hindi ito sapat para labanan si Ravio, ngunit sapat na para bigyan siya ng ilang segundo. Lumingon siya. Si Ravio ay nakatayo na, ang muka ay puno ng galit. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Wala ng artista, wala ng tagapagligtas. Isang halimaw na lang ang natira. "Hayop ka!" sigaw ni Ravio at sumugod itong muli. Inihampas ni Sina ang maso sa isang estante na puno ng mga kemikal. Nagbagsakan ng mga bote, nabasag sa sahig at kumalat ang mabahong likido na lumikha ng isang madulas na harang sa pagitan nila. Nadulas si Ravio na nagbigay kay Sina ng isa pang pagkakataon. Tumakbo siya paikot sa mga estatwa, ginagamit ang mga ito bilang panangga. "Hindi ka makakatakas!" Umalingaw-ngaw ang boses ni Ravio sa buong silid. Alam ni Sina na tama ito. Hindi siya makakatakas. Hindi sa ganitong paraan. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niyang gumawa ng ingay. Napatingin siya sa itaas. Ang fire sprinkler system. Sa tabi ng pinto, naroon ang fire alarm.
Isang maliit na pulang kahon na may nakasulat na, "Pull in case of fire." Iyon ang kanyang tanging pag-asa. Nagkunwari siyang tatakbo sa kabilang direksyon at nang sumunod si Ravio, mabilis siyang bumalikot at tumakbo ng buong bilis patungo sa pinto. "Saan ka pupunta?" Malapit na siya. 10 hakbang. 5, 3. Naabutan siya ni Ravio. Dinamba siya nito mula sa likod at pareho silang bumagsak sa sahig. Ilang pulgada lang ang layo mula sa alarm. Nagpumigla si Sina sa ilalim ng bigat ni Ravio. Ang mukha nito ay nasa tapat lang ng mukha niya. Ang hininga nito ay amoy galit at kabiguan. Kinuha nito ang hiringgilya na nahulog malapit sa kanila. Itinaas nito ito. "Tapusin na natin to." Ngunit sa pagtaas nito ng kamay, iniabot ni Sina ang kanyang braso. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Gamit ang kanyang huling lakas, naabot niya ang hawakan ng fire alarm at hinila niya ito pababa. Isang nakabibinging sirena ang biglang umalingaw-ngaw. Kasabay nito, ang hiringgilya ay bumaon sa kanyang balikat. Naramdaman ni Sina ang pagdaloy ng malamig na likido sa kanyang ugat. Kasabay ng pagsaboy ng malamig na tubig mula sa mga sprinkler sa itaas. Ang huling nakita niya, bago magdilim ang kanyang paningin, ay ang galit na mukha ni Ravio, basang-basa sa tubig, habang ang pulang ilaw ng alarma ay paulit-ulit na nag-iilaw sa kanyang mukha na parang isang demonyo mula sa impyerno. Ang tunog ng sirena ay tila isang sigaw mula sa langit. Ang malamig na tubig mula sa mga sprinkler ay bumuhos na parang ulan ng yelo, ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy ng galit sa mga mata ni Ravio. "Traidor!" Sigaw niya. Ang boses ay nangingibabaw sa ingay ng alarma. "Sinira mo ang lahat! Sinira mo ang aking sining!" Ang gamot sa hiringgilya ay nagsisimulang gumapang sa sistema ni Sina. Ang kanyang mga talukap ay bumibigat, ang kanyang mga galaw ay bumabagal. Ngunit ang adrenaline at ang desperadong pagnanais na mabuhay ay nilalabanan ito. Hindi pa siya pwedeng sumuko. Itinulak niya si Ravio gamit ang natitira niyang lakas. Nagulat si Ravio sa biglaang paglaban at natumba ito sa madulas na sahig. Nagkaroon si Sina ng ilang segundong kalamangan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay parang halaya. Gumapang siya palayo sa halimaw, palayo sa mga estatwang tila mga multong nakamasid sa kanilang laban. Ang tubig ay patuloy sa pagbuhos, ginagawang ilog ang sahig ng musoleo. "Hindi ka makakatakas sa akin, Alonsina." Umalingaw-ngaw ang boses ni Ravio. Nakabangon na ito. Mas galit, mas determinado. Sa sandaling iyon, isang bagay na ibinigay sa kanya ni Ravio ang nagbigay sa kanya ng ideya. Ang panyolitong paminsan-minsan ay inilalagay nito sa kanyang buhok. Isang panyolitong may matulis na dulo, gawa sa bakal, na may disenyo ng isang rosas. Ito ang corona na sabi ni Ravio ay nararapat sa kanya. Mabilis niyang hinugot ito mula sa kanyang buhok. Sumugod muli si Ravio, ngunit ngayon ay handa na si Sina. Sa halip na tumakbo palayo, sumalubong siya. Nang akmang hahawakan siya ni Ravio, itinaas niya ang kanyang kamay at itinusok ang matulis na dulo ng panyolito sa braso nito. Isang malakas na sigaw ng sakit ang kumawala kay Ravio. Napatingin ito sa kanyang braso kung saan nakabaon ang panyolito at sa dugo na humahalo sa tubig ulan mula sa sprinkler. Ang sakit ay tila mas lalong nagpaulol sa kanya. "Papatayin kita." Ngunit ang ilang segundong yon ay sapat na. Alam ni Sina na hindi niya kayang talunin si Ravio sa lakas. Kailangan niyang gamitin ang kanyang isip. Ang isip ng isang serbidora na sanay sa masisikip na espasyo, sa pag-iwas at sa paggamit ng kung anong nasa paligid. Tumakbo siya hindi papalabas, kundi papasok palalo sa pagitan ng mga estatwa. Ang layunin niya, ang pinto. Kailangan niyang makalabas ng studio na ito. Ginamit niya ang mga pedestal bilang harang.
Itinulak niya ang isang mas maliit na estatwa na bumagsak sa daanan ni Ravio. Ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay tila isang sigaw ng kaluluwang nakalaya. Ang pagkasira ng isa sa kanyang mga obra ay tila mas nagpasakit kay Ravio kaysa sa sugat sa kanyang braso. Ang aking sining, ang aking amara. Habang nagdadalamhati si Ravio, narating ni Sina ang pinto. Ngunit paano niya ito bubuksan? Dekuryente ang kandado. Ang paghila sa alarma ay nag-trigger ng lockdown. Wala kang mapupuntahan, sigaw ni Ravio, na ngayon ay tumatakbo na papalapit sa kanya. Ang gamot ay tuluyan ng kumakalat. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang kanyang katawan ay bumibigay na. Ngunit sa tabi ng pinto, nakita niya ang isang metal na tubo, isang parte ng scaffolding na ginagamit ni Ravio para sa matataas na eskultura. Mabigat ito, ngunit sa tulong ng adrenaline, nagawa niya itong buhatin. Nang ilang hakbang na lang ang layo ni Ravio, ginamit ni Sina ang lahat ng kanyang natitirang enerhiya at ipinukpok ang tubo sa digital keypad ng pinto. Sparks! Umigsi ang mga wire. Ang keypad ay umusok at namatay. Isang mahinang click ang narinig niya mula sa kandado. Nag-malfunction ito, bumukas. Hindi na nagsayang ng oras si Sina. Itinulak niya ang mabigat na pinto at lumabas sa studio. Ngunit sumunod si Ravio. Ang laban ay lumipat na ngayon sa sala ng penthouse. Ang dating paraiso na ngayon ay isang battleground. Hindi, sigaw ni Ravio, na para bang isang hari na nakikitang sinisira ang kanyang kaharian. Kumuha si Sina ng isang mamahaling plorera at ibinato ito kay Ravio. Umilag ito at ang plorera ay nabasag sa dingding. Lahat ng ito. Binigay ko sa iyo ang lahat ng ito, sigaw ni Ravio. Isang gininto ang hawla. Isinigaw pabalik ni Sina. Ang kanyang katawan ay malapit ng sumuko. Alam niyang mayroon na lang siyang isang huling pagkakataon. Kailangan niyang matrap si Ravio. Kailangan niyang gamitin ang pagmamahal nito sa kanyang sining laban sa kanya. Nagkunwari siyang tatakbo patungo sa elevator. Ngunit sa huling sandali, mabilis siyang umikot at tinadyakan ang ibabang bahagi ng pinto ng studio. Ang mabigat na bakal na pinto ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahang sumasara dahil sa hydraulic-powered na bisagra nito. Anong ginagawa mo? Paalam, Ravio, sabi ni Sina. Nakita ni Ravio kung ano ang kanyang plano. Mabilis itong tumakbo pabalik sa studio. Ang aking mga obra, hindi mo sila pwedeng iwan. At sa sandaling tumawid si Ravio sa pintuan, pabalik sa kanyang musoleo, itinulak ni Sina ang pinto ng buong lakas. Isang malakas na klang ang umalingaw-ngaw habang ang kandado, kahit sira na, ay muling kumapit. Narinig ni Sina ang malalakas na kalabog mula sa loob. Ang mga sigaw ni Ravio na puno ng galit at pagkagapi. Nakakulong ito kasama ng kanyang mga biktima. Ang sirena ay patuloy sa pag-ingay. Ang mga ilaw na pula ay patuloy sa pag-ikot. Dahan-dahang bumagsak si Sina sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa bakal na pinto. Ang lakas na nagpatayo sa kanya ay biglang nawala. Ang gamot ay tuluyan ng nanalo. Ang huli niyang narinig bago siya mawalan ng malay ay ang tunog ng mga yabag na tumatakbo sa hagdanan, ang mga sigaw ng mga security guard at ang papalapit na sirena ng mga pulis. Isang sirena na hindi na nagmumula sa alarma, kundi sa pag-asang paparating. Ligtas na siya. Nabuhay siya. Nagising si Sina sa amoy ng antiseptiko at sa mahinang tunog ng isang heart monitor. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame ng isang silid sa ospital. Sa una, inakala niyang panaginip lang ang lahat. Isang masamang panaginip. Ngunit nang igalaw niya ang kanyang braso, naramdaman niya ang kirot sa kanyang balikat kung saan tumusok ang karayom. At sa tabi ng kanyang kama, nakaupo ang isang pulis. Totoo ang lahat. Ang sumunod na mga linggo
ay naging isang mabilis at nakalilitong agos ng mga pangyayari. Ang kwento ng manlililok ng tore ng ginto ay sumabog sa lahat ng balita. Si Ravio Aliguyon, ang iginagalang na artista, ay naging ang kinasusuklamang halimaw ng bansa. Ang kanyang penthouse, ang dating simbolo ng tagumpay, ay naging isang crime scene, isang modernong katakumba. Isa-isang natagpuan ang mga pamilya ng mga biktima na nakatago sa mga estatwa. Ang kanilang mga taon ng paghahanap at kawalan ng pag-asa ay nagtapos sa isang masakit ngunit kinakailangang pagluluksa. Sa bawat pamilyang nakikilala ni Sina, nakikita niya ang mukha ni Ulap. Sa bawat kwentong naririnig niya ang kwento ni Halia. Hindi siya nag-iisa sa kanyang trauma. Sila ay isang komunidad ng mga pusong sinugatan ng iisang tao. Sa araw ng paglilitis, dumalo si Sina. Nakita niya si Ravio, nakaposas, nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Ang dating kumpiyansa at karisma nito ay naglaho na. Ang natira na lang ay isang lalaking may walang lamang mga mata. Nang magtama ang kanilang paningin, wala nang galit na nakita si Sina. Awa na lang. Isang basag na kaluluwa na sinubukang durugin ng iba para buuin ang sarili. Hinatulan si Ravio ng habambuhay na pagkakakulong, walang pagkakataon para sa parole. Ang hustisya, kahit paano, ay naibigay. Isang araw, habang nagpapagaling sa bahay ng kanyang ina, isang bagong, mas maayos na bahay na binili mula sa tulong ng mga donasyon, dinalaw siya ng isang abogado. Miss Pagsibol, sabi ng abogado. Ayon sa batas, bilang biktima ng isang krimen, kung saan ginamit ang yaman mula sa mga naunang krimen, at bilang nag-iisang survivor na direktang nakatuklas sa lahat, isang malaking bahagi ng legal na ari-arian ni Mr. Aliguyon ay ipinagkakaloob sa inyo ng korte bilang danyos perwisyo. Hindi makapaniwala si Sina. Ang yaman ng demonyong halos pumatay sa kanya ay mapupunta sa kanya. Ang unang pumasok sa isip niya ay, itakwil ito. Ayaw niya ng kahit anong bagay na magpapaalala sa kanya kay Ravio. Ngunit ng gabing iyon, habang nakatingin sa mga bituin, naisip niya si Halia. Naisip niya ang mga pangarap nito. Naisip niya si Ulap at ang libu-libong batang tulad niya na natutulog sa lansangan, na vulnerable sa mga halimaw na tulad ni Ravio. Ang pera ay hindi masama. Ang paggamit dito ang nagpapasama rito. Paano kung ang instrumentong ginamit para sa kasamaan ay pwede niyang gawing instrumento para sa kabutihan? Makalipas ang ilang buwan, sa isang bakanting lote, sa isang abot-kayang lugar sa syudad, isang groundbreaking ceremony ang naganap. Sa harap, isang malaking tarpaulin ang nakasabit. Nakasulat dito, Kanlungan ni Halia, a shelter and arts center for street children. Nakatayo si Sina sa entablado, hindi na ang nanginginig na serbidora, kundi isang babaeng may paninindigan at lakas. Sa kanyang tabi ay si Ulap, na ngayon ay malinis na, nakasuot ng uniforme ng eskwela at may ngiti sa labi na hindi na puno lungkot. Marami ang nagtatanong kung bakit kanlungan ni Halia. Panimula ni Sina sa kanyang talumpati. Ipinangalan namin ito kay Halia at sa lahat ng mga biktima, hindi para alalahanin ang kanilang pagkamatay, kundi para ipagdiwang ang kanilang mga buhay at ang mga pangarap na ipinagkait sa kanila. Tumingin siya sa mga bata sa audience. Dito sa kanlungan, ang bawat bata ay bibigyan ng pagkakataong mangarap muli. Ang sining na ginamit para sa kadiliman ay gagamitin natin ngayon para lumikha ng liwanag. Ang mga kamay na dating kumakapit sa patalim ay bibigyan natin ng lapis at pinsel para gumuhit ng isang mas magandang bukas. Pagkatapos ng seremonya, habang pinapanood ni Sina ang mga batang masayang naglalaro, lumapit sa kanya si Ulap. May inabot itong isang pirasong papel, isang drawing. Sa drawing may isang babae na nakatayo sa tuktok ng isang tore. Ngunit ang tore ay gawa sa mga libro at mga instrumentong pangmusika. At mula sa mga kamay ng babae
Hindi kadena, kundi mga sinag ng liwanag ang lumalabas, yumayakap sa maliliit na bata sa ibaba. Salamat po, Ate Sina, sabi ni Ulap. Dahil sa inyo, hindi na lang estatwa si ate. Naging inspirasyon na siya. Niyakap ni Sina si Ulap. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang toring ginto ay naging abo. Ngunit mula sa abo na yon, isang hardin ang nagsimulang mamukadkad. Hindi siya iniligtas ng isang prinsipe. Sa huli, natagpuan niya ang lakas sa kanyang sarili para sirain ang kanyang kulungan. At sa paglaya niya, hindi lang sarili niya ang kanyang pinalaya. Pinalaya niya ang mga alaala ng mga nawala at binigyan niya ng pag-asa ang mga susunod na henerasyon. Hindi na siya si Alonsina, ang babaeng naghihintay ng pagliligtas. Siya na si Sina Pagsibol, ang babaeng simbolo ng pag-usbong. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alonsina, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagliligtas ng iba, kundi sa paghahanap ng sarili nating tapang sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok. Isang paalala na kahit gaano pa kakilakilabot ang isang karanasan, may kakayahan tayong gawin itong isang binhi ng pag-asa para sa iba. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Naramdaman niyo rin ba ang pangingilabot, ang takot, at higit sa lahat, ang tagumpay ni Sina? Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. I-comment niyo lang po sa ibaba kung ano ang pinakamahalagang aral na napulot ninyo sa kwentong ito. Huwag po kayong mahiyang ibahagi ang inyong mga pananaw. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, pindutin na rin po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.